Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Pops TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon pag-uusapan natin ang parusa sa China. Dumating na nga ba? Aalamin natin yan at pag-uusapan mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright. Muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel mga kababayan. At sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at pa-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion, no? Ano nga ba mga kababayan itong parusa na to na dumating sa China, no? Alamin natin to at ating pag-uusapan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Bansang China, pangalawa sa pinakamayamang ekonomiya sa buong mundo. May pinakamaraming pagawa at pabrika, ang tinaguriang Factory of the World na pinakamalaking exporter sa mga bansa. Isa ito sa pinakamabilis na umasenso sa Asia at marami sa gobyerno ang naging bilyonaryo. Oo, siguro ito mga babayan, no? Kaya ganito rin ang nangyari dito sa China na napansin natin, no? Biglang umangat, no? Biglang umusbong. No, yun yung nakikita natin dito sa China. Ako para sa akin, no, sa sarili ko opinion, dahil sa dami ng kanilang manpower, no, sa dami ng tao sa kanila, no. Yun yung isa siguro sa nakatulong sa ekonomiya nila. 'Di ba? Syempre, mas maraming tao, mas maraming utak, mas maraming negosyo, aangat yung negosyo, yung ekonomiya ng bansa, 'di ba? Subalit lumalabas ngayon sa balita ang paghihinagpis ng taong bayan dahil sa pagiging ganit sa salapi at kapangyarihan ng kinauukulan. Nga, isa talaga sa nagpapabagsak sa gobyerno, no, sa isang bansa, no, yung pagiging ganid sa salapi, no, yung korupsyon. Kung maalala natin, no, merong isang bansa, mga kababayan, ang bumagsak, no, dahil sa pagiging korap ng mga opisyales. Diba? Merong isang bansang ganyan, no, na bumagsak. Hindi ko lang maalala yung exact na pangalan ng bansa, pero dahil corrupt nga, no, yung mga opisyales, no, simula sa taas hanggang sa ibaba, mga kababayan, no, bumagsak yung isang buong bansa na yon. 'Di ba? Yun ang nakakatakot pagka yung isang bansa, no, ang nakatira o mga opisyales, 'di ba, na nagpapalakad sa gobyerno puro corrupt. 'Di ba? Yun ang masaklap na katotohanan na pwedeng patunguhan ng isang bansa. Imagine ninyo yung pera ng taong bayan, yung pondo na para sa isang proyekto, napupunta lahat, no, doon sa mga tao, no, doon sa mga opisyales, napupunta sa lahat ng mga politician, 'di ba? So ganun yung nangyayari, no? Kaya bumabagsak yung mga bansa na yan na kung saan napakaraming korap. Kaya natatakot din ako dito sa bansa natin, no? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ikinagigimbal ng marami ang hinaharap ng China dahil namimiligro ngayon ang ekonomiya ng bansa. Ito na ba ang parusa sa korap na rehimen? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Great collapse. Kaila sa marami na ang pag-asenso ng China na nasaksihan sa loob ng maraming dekada ay maiuugnay sa ilang sektor sa bansa mula nang ito ay magbukas ng kalakalan noong taong 1978. Panahon na nagkakagulo ang mga miyembro ng Partido Komunista. Hinikayat ng Amerika at Europa si Deng Xiaoping na isali ang China sa international trade. Ang akala ng mga taga-kanluran ay magiging demokratiko ang China kung bibigyan ito ng pagkakataong makisalamuha sa kanyang mga kapitbahay. Mula sa mga kabukiran at sakahan, naging pagawaan ng mga lunsod at lumawak ang ideolohiya ng kapitalismo hanggang sa ang bansa ay nakaranas ng industrialization. Yung pala yun, kaya pala makikita natin, no, biglang umusbong yung China, no? 'Di ba? Biglang lumakas yung kanilang ekonomiya.
lumakas yung mga negosyo sa China. No, dahil dati hindi naman natin naririnig na ganyan ng China eh. 'Di ba? Parang hirap na hirap nga yung China dati. 'Di ba? Pero simula pala nung ganun yung nangyari, no, biglang lumakas yung kanilang ekonomiya. Kaya sa marami na di tulad ng Pilipinas, bawal bumili ng lupa sa China. Pwede lang rumenta. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang sabi sa mismong konstitusyon ng bansa. Ayon sa Artikulo 10, ang urban land Bawal bumili ng lupa pero sila bumibili ng lupa dito sa Pilipinas. Grabe. at rural land ay collectively owned. O, ang lupa sa mga probinsya at mga syudad ay kontrolado ng pamahalaan. At sino ang pamahalaan sa China? Walang iba, kung hindi ang Partido Komunista. Ayon sa konstitusyon, ipinagbabawal ang kahit sino na magbenta o bumili ng lupa o maglipat ng pag-aari nito. Sinabi din ng Reserve Bank of Australia noong 2015 na bago dumating ang 1980s, ang pamahalaan sa China ang developer at landlord sa buong bansa. O, sila ang nangangasiwa sa lahat ng lupain. Pagdating sa mga bahay, pwedeng bumili at magbenta ng property. Pero noong una, sa mga syudad, yung mga kumpanya ang nagpapabahay sa kanilang mga trabahador. Madalas ay maliliit na kwarto sa pabrika o nagpapatayo ng mga siksikang dormitoryo para sa mga manggagawa. Pero noong dumating ang taong 1988, binago ng State Council ang regulasyon hinggil sa bahay at lupa. Pinahintulutan ng pamahalaan ang pagpapagawa ng mga matatayog na apartments at dito na sumibol ang mga kumpanya sa industriya ng real estate. Makikita natin, no, talagang grabe, no, yung ginagawa ng partido na to, no, mga kababayan. Kinokontrol nila talaga lahat, no, pati buhay ng tao. Imagine ninyo, pati bahay, no, kontrolado nila, 'di ba? Ganon sila katindi. Pagpasok ng mga taong 1990s, mas dumami ang lumuwas sa syudad upang magtrabaho, habang palago ng palago ang ekonomiya ng bansa. Yun na nga yung sinasabi natin, no. Yung mga nasa probinsya nila dati, no, lumuwas sa Manila. So parang dito, no, sa Pilipinas, yung mga nasa probinsya natin dati, lumuwas sa Metro Manila, no, para magtrabaho. Parang ganoon din sa kanila. Yung mga nasa probinsya nila dati, no, lumuwas doon sa bayan o sa sentro nila, no, kaya lumakas din. No, naging ano rin yun, naging ingredients din siya, no, sa pag-asenso o paglakas, no, ng industriya, no, diyan po sa China noon. Ganon din sa Metro Manila, 'di ba? Kasi siyempre sumisibol lang mga negosyo dito sa Manila noong mga time na 'yon. No, so yung mga nasa probinsya nahihirapan, 'di ba? Naghihirap dahil probinsya nga eh. No, parang nakikita nila wala tayong pag-asa rito. Kaya lumuluwas sila sa Metro Manila, 'di ba? Nakikipagsapalaran sila, no, dito sa syudad. Tuluyang lumakas ang mga sektor at ang pinakamatindi ay ang real estate sa pangunguna ng kumpanyang Evergrande at Country Garden. Milyong-milyong mga taga-probinsya ang patuloy na lumuwas upang hanapin ang kanilang pangarap. Maraming mga negosyante nakakita ng oportunidad na magkapera ng malaki sa pagpapagawa ng mga tirahan. Oo nga naman, kailangan may paglalagyan yung mga lilipat mula sa malalayong lugar. Bukod sa Evergrande at Country Garden, sandamuka lang naglabas ang kumpanya habang pinautang ng mga bangko ang mamamayan para makabili ng sarili nilang property. Pero, ang lupa ay pagmamayari pa rin ng mga komunista. Yun na nga. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisor. So, yung mga itinatayo lang doon, no, ang pwede nilang itayo. Kumbaga, yung tinatayuan ng mga building na yan, no, ay pag-aari pa rin, no, ng gobyerno. 'Di ba? So, hindi kagaya dito sa atin, no, kunyari, Ayala, kunyari na lang, no, kunyari lang, sample lang naman, no. Bibili sila ng lupa, so kanila yung lupa na yon. So, pwede silang magpatayo ng mga building doon, ng mga bahay doon, bahala sila kung ano yung gagawin nila, no. Pero dito sa China, ganun pala ang sistema, no? So, sobrang sakim nila sa lupa, 'di ba? Yung lupa na tinatayuan ng mga building nito ay pagmamay-ari pa rin ng gobyerno. So parang wala silang karapatang bumili ng lupa, 'di ba? So ganun. Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Dala ng pag-usbong ng mga apartments at pagdami ng mga negosyo, yumaman ang pamahalaan ng China.
Yung mga malalaking kumpanya ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Yung mga negosyanteng nagpapatayo ng apartments, nagbabayad din ng renta sa lupa. Bukod dyan, kadalasan mga miyembro ng partido ang nakaupo sa matataas na pwesto ng mga kumpanya. Yun na nga, 'di ba? So yung mga nakaupo rin doon sa mga kumpanya, yung mga nandun din, no, sa gobyerno, 'di ba? Siyempre, hindi na mawawala ang korupsyon at kickback sa munisipyo. Kaya umula ng limpak-limpak na salapi sa gobyerno. Pagdating ni Xi Jinping, nagpatuloy ang pag-asenso ng China at bumaha ng bilyones sa kita ang partido. Hanggang naging pangalawa ang ekonomiya nito sa buong mundo. Ano ang parusa sa China? Mga taong 2000, tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa, kaya't pinayagan ng mga komunista ang mga institusyon na magpautang pa sa mga negosyante upang tumami ang negosyo at parentahan pa ng maraming lupa ang mga real estate para dumami rin ang pinatatayong mga apartments. Base sa kalkulasyon ng The Fortune, noong taong 2017, kumita ang Evergrande ng higit sa 2 bilyong dolyares. Tapos sa sumunod na taon, halos 4 na bilyon ang kinita. Sa taong 2019, 5.2 bilyong dolyares. At ang Country Garden ayon sa Business Insider, noong taong 2018 ay kumita ng halos 7 bilyong dolyares. Mantsakin mo gaano kalaki ang kinita ng mga komunista sa loob ng maraming dekada. Nalunod na sa salapi ang partido salamat sa real estate na may ambag na 20% sa GDP ng bansa. Isang pangarap na sa China lang natutupad hanggang sa dumating ang COVID-19. Diyan na nagsimula ang domino effect kung saan isa-isang nabawalang pinagkakakitaan ng partido. Una huminto ang pagdagsa ng mga turista sa bansa. Tapos humina ang mga negosyo dahil sa mga mahigpit na lockdowns. Sumunod, sinabi sa South China Morning Post na dahil sa pandemya, halos kalahating milyong kumpanya ang nagsara sa China noong 2020. Kasama sa bumagsak ay ang dalawang pinakamalaking real estate, ang Evergrande at Country Garden. Isa-isang bumagsak ang mga dating nananamasang sektor. Sa Travel Weekly Asia, bumagsak ng 75% ang industriya ng hotel sa China. Taong 2023, sinabi ng Nikkei Asia na bumaba ang bilang ng mga investor sa China na mula sa ibang bansa. Sa katunayan, inulat sa AP News na nag-aalisan sa China yung mga namumuhunang dayuhan. Sa DW, mula taong 2020 ang export ng China ay pinakamahina. Ganon din sa Financial Review, inulat na bumagsak ang kalakal ng China. Binalita rin ng Business Insider na bumagsak nga talaga ang ekonomiya ng bansa dahil sa paghina ng mga paggawan. Totoo na bagsak naman ang ekonomiya ng maraming bansa. Pero sa China, sobra sa 1 bilyon ang kakanlungin ng pamahalaan. Walang duda na maraming nakatagong pera ang Partido Komunista sa mga offshore accounts nito at hindi ito basta-basta maghihirap. Gayunpaman, ang kinatatakot ng partido ay ang pag-aalsa ng taong bayan dahil sa kung magkakaganon, pwede silang mapatalsik sa pwesto. Kaya naman noong isang taon, nagsulong ng batas ang mga komunista na ipinagbabawal ang pagpuna sa pamahalaan. Binanggit na bawal ang mga pahayag na nakakasakit ng damdamin ng partido. Bagamat mayroong mga nagreklamo sa bagong batas, huli na ang lahat. Grabe, ganun sila katindi, no? Pag kinalaban mo yung partido, no, talagang may kalalagyan ka. Decidido ang mga komunista na pagtakpan ang mga masasamang nagaganap sa China ngayon, lalo na ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya at paghihirap ng taong bayan. Iban man ng partido ang mga nagsasalita laban sa kanila. Lalabas at lalabas sa balita ang paghihinagpis ng tao, katulad ng mga nawala ng tahanan, mga nawala ng trabaho at hanap buhay, mga walang pambayad sa renta, at yung mga nagbayad pero hindi nakuha yung apartment nila. Dahil sa sobrang dami ng apartments na bakante ngayon sa China na hindi maibenta, kaya nitong ibahay ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas.
Mantsakin mo ang domino effect nito sa ekonomiya at sakit sa ulo ng mga mamamayan. Kaya sinabi sa Asia One na ang bilang ng nagpapakamatay sa China ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Marahil isa itong parusa sa pagkagahaman ng kanilang pamahalaan. Anong aral ang mapupulot dito? Napakaganda ng simula pero sa huli ay plakda. Ito ang nararanasan ngayon ng China dahil sa kagagawan ng pamahalaang komunista. Madaling masilaw sa pera ang gahaman sa salapi. Kahit may piligong malaki, patuloy ito sa pagsungkit. O sadyang wala nang pinapansing iba, may nakikita mang patibong, wala na talagang paki. Hindi na nakontento sa pag-asenso pati kaluluwa ay pinagkanulo. Hanggang ang buong bansa ay naghihinagpis kahit kauri ay natitiis. Ang kanilang pagkaganit ang siyang nagpataw ng parusa sa sarili nilang mga kalahit. Dito natin makikita na yung talagang pagiging gahaman, no? Yung pagiging sakim, no? Wala talagang magandang patutunguhan, 'di ba? So ito nakita natin, no? Naging sakim sila, naging gahaman, no? Sa pera, sa kapangyarihan, no? At ito yung nangyari sa kanila. So bumagsak sila. Kaya yung mga nangyayari ngayon diyan sa West Philippine Sea, no? Makikita natin darating at darating talaga yung time, no? Na itong China sa ginagawa nilang na yan, no, wala sila lalong mapapakinabangan diyan. Baka sa huli, no, bumagsak pa, no, yung kanilang bansa. Okay, so kayo naniniwala ba kayo sa ganyan, no? Na merong balik sa kanila, no, yung kanilang mga ginagawa. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.